What's up guys, this is Dave Lopez from Arrival Highs Philippines, and maganda yung topic natin ngayong araw na to. So samahan nyo ako hanggang sa dulo and tayo matuto, ikaw at ako na nakikinig kayo kasi mahalaga tong topic ko. Yung topic ko. So, ang tanong dito, pwede bang gamitin ang airgun o yung laruang dihangin natin na pang home defense sa bahay? Una siguro yung ano ko dito is anong dahilan? Ano yung dahilan bakit natin gagamitin? Of course, gamitin natin siya for depensa sa bahay natin. I'm not a judge. Ito po ay aking personal na opinion lamang. Hindi ko kayo sinasabihang maniwala agad sa akin. So maganda na after nyo makinig sa akin, pwede kayo magtanong sa mga kaibigan nyo ng mga abogado or may nakakaalam pa. Ito po yung sarili ko pong opinion lamang. Okay? Ito yung isang topic na gusto kong bigyan ng komento. Halimbawa may pumasok sa bahay mo at mag-solicit. Anong gagawin mo? Di ba? So, sabi ko nga, anong dahilan bakit mo gagamitin yung unit o yung airgun mo for home defense? Kasi hindi pwedeng biglaan tayong mag-react. So, alamin muna natin, gamitin muna natin yung ating isip. Huwag tayong magpadalos-dalos dahil meron tayong airgun. Halimbawa, kumatok, sasabihin na paglabas mo sa bahay, nasa loob na siya. Kasi yung gate hindi nyo nasara or bukas yung gate ninyo. So, pumasok yung tao at nagtao po. Pero dahil siguro dahil nasabi nating maingay dahil nakaandar yung TV, nakaandar yung radyo, and lumabas ka, nakita mo, nag-ayos ka ng airgun, anong gagawin mo? Di ba? So isa pa dito, 20 yards, 30 yards sa bakuran mo dumadaan. Hindi mo kakilala yung tao. No? Pinatamaan mo. So malayo yun. Ibig sabihin, hindi, para sa akin, hindi siya depensa. No? Wala naman siyang bitbit. No? Even though may bitbit siyang sa mga farm, no? Mga sabi natin sa mga mga palayan, may bitbit siyang bolo, no? Naglalakad 20 yards, 30 yards, yung nakita mo. Akala lang natin threat, no? Tapos petamaan mo ng airgun, no? Tapos tayo doon, no? So ito yung ating tandaan kung sa anong paraan natin ginagamit para na hindi tayo iba yung may alam para hindi tayo malagay sa alanganin. Ayun. Ano pa? Gabi. May pumasok na nagnakaw ng manok. Titirahin mo ba ng airgun o hindi? Naalala ko tuloy habang nagbabahagi ako, yung isa kakilala ko, sabi niya, nakita niya sa kanyang bakuran, may kamay na dumadampot doon sa mga bakal. Kasi yung mga bakal nakalagay na sa bakuran nila sa gate kasi yung bakod nila ay gawa sa cyclone wire. So nakalagay lang doon yung mga bakal, dinadampot. Nakita siyang kamay. Bali, cyclone wire na may mga kawayan, tapos dinadampot na gano'n. So ano yung gagawin mo? Di ba? So sabi niya sa akin, gusto ko sana matamaan kasi naglilinis ako in that night ng airgun. Yun. Pero hindi ko na ginawa. Parang sinigawan ko na lang at tumakbo. So di ba? Like isipin natin, pag pumasok sa bahay natin gabi at na isang magnanakaw dahil kinukuha ng manok anong gagawin natin? Di ba mayroon tayong airgun na nakasabit? Patatamaan ba natin? No? So itong question na to ay magli-lead kung pwede siya maging depensa o hindi. At mamaya pag-usapan natin yung self-defense. Ang ibig sabihin ng self-defense. Pwede nating sigawan para tumakbo. Ayun. So, sigawan natin. Oy, anong ginagawa mo dyan? Magnanakaw. Di ba? Kasi tatakbo yung tao na yun. So, pag hindi tumakbo, ibang usapan na yun. Yan, doon papasok, no? Ito pa, isang senaryo. Sa likod ang tama ng pumasok sa bahay mo. May kaso ba? Kasi ibig sabihin, pag nasa likod yung tama, ibig sabihin yung tao, tumatakbo na or hindi siya lumalaban. No? Hindi naman ako abogado, hindi ako pulis. Ito sarili ko lang opinion at sarili ko lang research din. So, alanganin din yon pag sa likod yung tama. So, bakit ko sinabi to? Kasi sinasabi ng iba, home defense, yung airgun, pag pumasok patamaan mo na agad. No? Sinasabi ng iba na dapat wala nang paligoy-ligoy, either ikaw or siya yung mamatay. So, maghunos dili po tayo. Hunos, dili. Kung sa Bisaya pa, dili muna maghunos. Oy, no, pag-isipan muna natin kasi mahirap, no, especially sa pag-abogado. Tingnan natin kung gaano yung ground ng kaso if saan tayo papasok doon. Okay? Una dito kasi wala tayong mata sa likod. Wala tayong mata sa likod. Obviously, wala tayong mata sa gilid na makikita natin. No? Halimbawa, natamaan mo sa likod, hindi mo napatal na buhay. Ano yung magiging response nun? Talagang babalikan ka nun. Wala ka namang mata sa likod. Nagdadaan ka. Dumadaan ka, hindi mo alam kung sino yon, malang kung kilala mo. Pero pag hindi, kilala ka niya. Kasi alam niya kung saan ka nakatira. So, you get the point.
no? Mga bro. Pangalawa, okay lang pag nag-apartment kayo sa lugar na 'yon. Halimbawa, meron kang dalawang anak or meron kang anak, no? Specifically, isa, dalawa or lima diyan. Pamilya mo nandun. Yung nanay, tatay mo, nanay mo nakatira sa bahay mo. No? Same kayo ng tinitirhan. So pag nag-apartment kayo, if in case na magka-problema at feel mo na hindi mo napuruhan yung tao na 'yon at hindi mo nakilala, pwede kayong lumipat. Pero yung case na to is, how about doon kayo nakatira mismo? Hindi kayo nag-apartment, doon kayo nakabili ng lupa, doon kayo nakapundar. Ano mangyayari? Paglabas sa bahay mo, hindi mo na alam. Yung mga anak mo, hindi mo alam, di ba? Kasi yung tawag sa amin is yung balos, yung ganti, di ba? So, yun pag-isipan natin, wag tayong padalos-dalos muna. Yung ano pa dito, wag mo padala sa init ng ulo kasi ano yung kakayahan natin? Di tayo sobrang yaman, di tayo mayaman, wala tayong mga security guard na nagbabantay sa atin na if in case na kung nagawa na natin yon, no, nagpadalos-dalos tayo, wala tayong magbabantay sa atin anytime, di ba? Lalo sa panahon ngayon. Sabi nga na isang vlogger, pag hindi mo puruhan daw, talagang gaganti yun. So pag-isipan natin, ano yung point dito? Kung pwede pa lang nating sigawan natin. Kung pwede pa lang nating itaboy natin. No? Yun yung una na gagawin natin. May barriers ba yung bahay natin? May mga bakod, may mga aso tayo, di ba? Pag umuulan, lalo na pag umuulan, doon sila, ako, napasok na kami, di ba? So, isipin muna natin, at wag tayo magpunos dili. Wag muna. Relax muna tayo. So, dito pag-usapan natin, kung ano ba yung ibig sabihin ng self-defense. Ang self-defense daw ay nangangahulugang pagtanggol sa sarili laban sa panganib o pananakit. Ito yung pagtanggol sa ating sarili pag may nanakit sa atin, pag nasa in danger yung buhay natin. Ito ay maaring sa pamamagitan ng physical na paraan tulad ng pag-iwas o pagharang sa atake. Di ba? Self-defense. Pag sinuntok ka, ano yung depensa? Kaya sinabi siyang defense kasi defense siya, hindi siya attack. No, dumidepensa tayo. Pag sinuntok ka, defense, di ba? Sinuntok ka, defense. Ganun din sa boxing. Okay? Isa din dito daw, o hindi physical tulad ng paghingi ng tulong o pagtakas sa panganib na sitwasyon. Di ba? Pag marunong ka tumakbo, sabi nga, sa away, iwasan natin. Di ba? Iwas tayo sa basag bulo kasi maraming bibili niyan at wala tayong mata sa likod. Di ba? So, isa din dito is tumawag tayo ng tulong. Tulong! O magnanakaw. Tatakbo yung magnanakaw. So, iwasan natin na bigla tayong mag-response o init ng ulo, may airgun ako dito, patay ka. Wag ganun muna, ano? Alam natin yung self-defense na pag nakalagay sa in danger yung ating buhay. Na wala tayong matatakbuhan. Na nasa loob tayo ng bahay, na corner na tayo. No? So sa legal na kahulugan, ang self-defense ay isang dahilan o paliwanag na ginagamit kapag ang isang tao ay gumamit ng lakas upang ipagtanggol. Yon, gumagamit ng lakas ng ating force para ipagtanggol ang sarili mula sa agarang banta ng pananakit. So pag wala tayong choice, na corner na tayo, it's called self-defense. Yung parang wala na akong choice, no? Na meron siyang baril, nagkagawan kami, naputok ko sa kanya, or tinutukan niya ako ng baril, so nagdepensa ako sa sarili ko kasi ako yung biktima. Ayun. Hindi pwedeng bata yung pumasok, binaril mo na agad. Diba ganun? Intention niya lang pala is magnakaw ng bote or magnakaw ng mga scrap material, pinatay mo na agad. So, alamin muna natin. So yun, pag ang buhay mo is in danger, doon tayo mag-react. Wala tayong choice kundi to defend ourselves. Tandaan natin, self-defend, hindi self-attack, no? So, ito yung halimbawa. Halimbawa, may armas siya at threat sa buhay mo at sa pamilya mo. Halimbawa, nasab ko yung bahay. May pumasok, parang na-film, may pumasok. Nang tingnan mo sa bintana, nagsilip ka. 3 tao, armado. Diba? Parang, wala na akong choice nito. No? Tahimik, alarm, tapos pinaputukan ka pa, sinagawan mo na, ibag na nakaw. Pinaputukan kayo, so tawag na ng pulis. No? Tawag ng pulis, tapos ano ba pwede nyo gawin? No? Yun talagang seryoso na yun, di ba? 3 tao, pero kung yung bata, tapos yung isa, nasa labas, mag-isip muna tayo, no? Ito yung worst scenario na. Ito na yung sinasabi nating relax lang, madadalas sigaw. Seryoso na yun, no? If meron kayong dagdag dito na mga mas malala na pwede tayong mag-response, paki-comment naman sa comment section kasi limitado po yung kaalaman ko. Sa uli, ito po ay aking personal lamang na opinion at komento. So hindi ako perfecto, at the same time hindi po ako abogado, hindi po ako judge. So kung meron kayong karagdagan, ay pwede po. Pwede talaga na idagdag ninyo. And karagdagang kaalaman din para na ma-aware din yung mga kasamahan natin, mga bro natin sa larangan ng laruang dihangin. So ano na tayo sa worst scenario? Talagang ando na, threat na yung buhay natin, hindi na kayo makalabas. At ngayon, ano yung gagamitin mo? Yan. So meron ako dito papakita. Yung una, yung most available sa atin is yung mga CO2. Tulad nito. Yung CO2 ay meron siyang
stock, no? Stock, no? Ito yung bolt action, meron ding hammer type. Merong mga gawa na malakas. Meron ding mga stock talaga na mahina. May mga stock, ibig sabihin, pag sinabing stock na gawa na mahina, yung parang nasa 600 FPS lang, no? 700 FPS, hindi nga tumataas, no? So, yung kanyang fatal ay hindi ganoon. So, one shot pa siya, di ba? One shot. Pagka sa mong ganun, lagay ka, wala tong bala, tapos putok. So, dapat pagtatamaan natin, sure spot na. Alam natin yung pinaka spot talaga kasi one shot to eh. One shot to one ano to eh. Mahirap pag di ba nanginginig tayo, di ba? Di ba kasi ano na eh, grabe na eh. Ito yung nakita ko pag one shot. Pag nanginginig ka, mamatay. Pag nanginginig ka, parang hindi mo alam kung saan mo ilalagay, di ba? So dapat sigurado ka na. Okay, maganda sa bahay pag open sight kasi malapitan eh. O hindi dapat hindi tayo naglalagay ng mga scope. Open sight lang kasi yung sa bahay 5 yards, 10 yards na naman eh, di ba? So ganito. Meron ding powerize, yun malakas yun. Pero one shot pa rin. No, nanginginig ka, tamaan mo isa, tapos nanginginig ka na, hindi mo alam. Malang pag tumakbo, pag lumaban, talagang sanayan lang, no? Ito siya. So CO2, one shot, meron ding multi-shot na mga CO2. So, yung maximum nito, hindi po ako expert pagdating dito. Kayo nang magsabi kung anong maximum. Pero rinig ko lang, yung maximum sa research ko sa Google is 700, no? Pinakamataas na yun. Pero pag may mataas pa, pakisabi na lang po. Okay lang. Walang problema po doon. Next. Okay. Yung pangalawa, ito yung nalagay ko sa bag. Yung sinasabi ko naka-red dot. Ito ay parang CO2 yung kanyang power. Nasa nasa 800 lang, no? 800 FPS. Ito siya. Maiksi siya kasi yung mahaba, pag sa loob ng bahay, mahirap i-ganon. Kaya ginawa ko siyang maiksi. Ayan. Yung ano nandito, kasi hindi siya ganon kalakas. No, nasa 800. Malakas na yung 800. Unlike sa CO2, kung pwede palakasan yun. Nasa 7 na. Ito 800 siya. Hindi ko na pinalakas kasi matigas na dito. Okay? Ito ay walang suppressor. Pag may suppressor, siyempre mahaba. And before anything else, no? Wait, before anything else, ito ay bago dyan, naka-red dot. Kasi, pag sisilip, no, kahit malapitan, 5 yards, okay. Kaya hindi ako naglalagay pag sa bahay. So, design to, pag sa bahay kasi maiksi siya. For information, huwag tayong maglagay yung ating unit, nilagyan ng magazine, no? Iba nakikita ko, nilagyan ng magazine, parang totoong baril na siya. Tandaan natin yung sa Republic Act, sinabi nun na huwag kayong gumawa ng mga unit na replika ng totoong baril. Kaya ito, pag nakita ninyo, uy, ano yan? O, di ba? Parang alam na airgun kasi, walang di ba? Merong siyang swing. Tapos, may identify siya na airgun dahil dito, sa tank niya. May tanke siya. Pero, itong banda na to ay medyo kahawig sa pistol. Ayun. So, masabi ko rin na pwedeng dito banda, masabi natin baka replika yan, no? Pero dito ay dahil sa tanke niya na malaki, masabi natin PCP yan kasi nakakaalam, no? PCP. Kasi wala namang pistol na may ganito eh, di ba? So, hindi wag masyadong pagdating dito, wag masyadong replika ng tunay na baril. Ayun. So, di ba? Like sa CO2. Sige. So, wag nating lagyan ng mga magazine na parang totoo ng baril, no? So, yun siya. But anyways, balik tayo. So, ito one shot and 800. Pagtako tayo, di ba? Parang gagawin. Diyan na sila, marami na, di ba? Pag na-miss natin, di ba? Kaya dapat one shot, talagang sigurado. Ayan, ito yung pangalawa. Tapos, ito yung maganda. Mas magaan to. Ayan. Ito, masabi natin airgun din kasi imagine niyo yung laki. Laki ng tangke. Di ba? Tapos ito ay para siyang pistol. Pero di ba, dahil dito, tapos magaan siya kasi mahaba yung kanyang dito sa kasahan. Dito, pag-i-cock natin ganun. So, dapat wala siyang scope. Ito ay pang ano ko lang, target shooting, di ko siya ginagamit sa bahay. Ito ay nasa 950 plus o 950, yung mga ganun. Ay hindi, mas sobra pa kasi nalakasan ko siya eh. So, ginagamit ko to mga 100 yards, no, plinking. So, ano yung purpose ko dito, no, mga bro? Ang purpose dito, dahil pag malakas siya, one shot, talagang mararamdaman niya pag natamaan to. No? Sabi nila, hindi daw nakakamatay yung PCP. So, iko-correct ko po yun. Yung PCP, pwede siyang i-adjust sa 1,000 FPS. May mga nun. Basta sa akin, 900 plus. Meron ko kakilala, ano lang yun eh, ARMSCORE. Nakapagod na bolt action. Kanina, meron siyang sa baba, nilagyan niya ng extension. Tapos, umabot na, no? Tapos, meron siyang tanke.
naka-bullpup, umaabot ng 1,000. Totoo, nilagyan niya ng ang tawag doon, EPS na reading. Nakalimutan ko na. Basta, nilagay dito. Nakakalimutan na ako. Basta yun, umabot ng 1,000 plus. So, di ba? One shot pero talagang mapapawaw pag matamaan. Imagine. So, ito siya. Ito yung mga sabi nating medyo masakit, no? At mataas yung FPS. So, pag sinabing hindi ito nakaka-damage, I doubt lang, no? Kasi hangin lang naman ito eh. So, yun. So, what else? Yung point ko dito is depende sa gamit mo. Ano tayo sa worst scenario eh. Dapat pag one shot sigurado ka. Merong yung penetration niya hindi ganun kalakas. Kunan niyo na ng suppressor. Kung gusto niyo na magulabog kasi pag pumutok, maingay, baka matakot. Pero pag hindi, so ibang usapan na yun, no? And pwede ding tahimik para di alam kung saan kayo. Pero for sure, sa gabi, kahit na medyo tahimik yung pagputok, malalaman pa rin yan. So, kunan nyo na ng suppressor para at least matakot kung alam nila. No? Pero pag hindi matakot, ibang usapan na yun. No? So, anong advice ko dito pag sa worst scenario? Yung para sa akin lang, hindi ko nila lahat. Kung ako mapiliin, gusto ko is yung bullpup. Bakit? Pag bullpup kasi, halimbawa, ganito, no? 24 inches to yung barrel ko. Kita nyo ba? Tapos, wala ka na, hindi ka na maglagay nito, red dot lang, 24 inches. Pag naka-bullpup to, dito lang yung, dito banda, yung, ito niya. So, nakaganon ka. Ibig sabihin, imagine, napakalapit. Madali siyang iganon. Unlike sa ganito, mahaba. So, dapat kailangan pa mag-distance sa bintana, or sa no? Kasi pang labas to hindi sa pang loob ng bahay eh. Kung naka-bullpup, maganda. Tapos, maganda if yung FPS niya, 900 to 1,000 EPS. Para ramdam ng tao pag tinatamaan ng masamang tao, no? Worst scenario, pag pinag-usapan natin. Pangatlo, siya, semi-automatic. Di ba ngayon may lumalabas na, I think, last year pa na, ipipitik mo na lang talagang 10 shots na yung magazine. 10 shots ba yun? Or 8 shots, no? Nakalimutan ko. Basta isang pitik mo, talagang gano'n na. Di ba? Within a split of ilang seconds, lalabas niya yung 10 shots. Pati yung mga bricks, bitak eh. Diba? 900 to 1,000 FPS. Yun yung recommended ko. Ano yung caliber? 25.25 caliber pag nasa bahay. Tapos yung kanyang grain, 30 grains, no? Mabigat na, nakaslag siya. Meron ako ditong sample ng slag. Kasi iba yung pellets, iba yung slag, mas mabigat yun. Hindi ko lang, no, pag matamaan, di ba? Kahit na yung tama niya is masabi nating mas malaki pa dito. Or masabi nating 2 inches yung tama niya within 2 to 3 seconds. Matatamaan niyo yung isang part na yun na 2 inches, yung groupings, 10 shots or 8 shots andun. Tapos meron kang 3 magazine. Kahit na gumagano'n ka, di ba? Kunin mo yung magazine, lagay mo yung magazine, di ba? Kunin mo yung magazine, lagay mo yung magazine. I doubt na hindi magiging home defense to. Magiging home defense to. Yun yung ideal para sa akin. No? Pag meron akong pera, budget siguro noon, may gumagawa dito sa Pilipinas yung mga automatic. Pwede mo siyang ilagay sa single shot, pak, di ba ganon? Pwede din siyang automatic na within ilang seconds may lalabas niya yung bala, no? Slugs, tapos bili ka ng 0.25 na pang slugs na barrel, tapos 30 grains, yun, for sure yun. Kahit mga expert makapagsabi, no? So, pero ang tanong dito, ano yung para sa inyo? Kasi para sa akin, gusto ko yung bullpup na design, 900 to 1,000 EPS, naka-magazine siya, 0.25 caliber, tapos is 30 grains. Meron 30 grains pagkakalam ko. Pero sa inyo, ano yung preferences ninyo? Yun ay pagbaguhan ka, tapos para saan madali. Tapos hindi ka na magamit ng scope, gamitin mo na lang is yung red dot or open sight. Tapos ito pa, walang regulator. Gusto ko pag sa bahay, unregulated. Bakit? The less ng orange, the less yung posibilidad ng singaw. Di ba? So, magbigay kayo ng komento kung ano yung gusto niyo, preferences niyo. Magtulungan po tayo dito. Di ako expert, sabi ko nga, hindi ako matalino, na talagang magaling na magaling. Gusto ko lang makapagbahagi ng aking sariling opinion po at komento. Yung price naman, yung sinasabi kong gano'n na ideal, ang price niya, siguro hindi pa bababa yun sa 50,000, 50K. Pero ang tanong, kung may 50K ako na gano'n, di hangin, bullpup, 0.25 caliber, 30 grains, slugs, no? 50,000 plus. Siguro, bibili na lang ako ng license na pistol. Sigurado pa. Di ba? Magazine. Di ba? So, kasi yun ang sabi sa akin halimbawa, 50K. Bili mo na lang real na gun. Sigurado pa. Yun. So, ano yung conclusion dito?
Pwedeng pang home defense yung airgun, pero depende sa klase ng airgun. Pero pwede. No? At isipin muna natin ha, self-defense, home defense. So gamitin natin yung ating isip muna bago tayo mag-react. Bahala na para sa akin, if gamitin ko yung airgun, ba, meron akong ganito, talagang worst scenario na, sa akin siguro bahala na if ano na yung mangyari after nun. Ang mahalaga sa akin is maprotect ko yung pamilya ko at yung sarili ko. So if after nun, mabibilanggo ako, ikakaso, lumabas na depensa, o hindi, basta sa akin, the worst scenario nangyari, and na-defend ko yung pamilya ko, yun na yung pinakamahalaga sa akin. No? Alam ko mga tatay, makaka-relate kayo. So, yun siya ng opinion ko. So now, tingnan naman natin bakit ko sinabi pag meron kang 50k, bili mo na lang ng real gun. Kasi, bakit? Yung disadvantages naman kasi ng airgun, ito, is una po is hangin. Pag meron siyang hangin, meron akong instances na merong pakonte-konte na sumisingaw, no? Or yung o-ring sa katagalan is nagiging matigas siya or nagkakaroon ng singaw, di ba? So pag nagsumingaw siya, halimbawa during emergency gagamitin mo na, uy, sumingaw, walang laman hangin, dead na. Wala na. So yung disadvantage, isa sa mga nakita ko yung singaw sa unit. Meron akong dito, isa sa unit hanggang ngayon hindi sumisingaw. Pero may mga unit na hindi natin alam kahit sinong mga airgunner makakapagsabi niya na meron talaga sa airgun na may time na sisingaw talaga yon at o-ring papalitan na ng o-ring, di ba? Dahil sa alikabok. So, in terms na pwede mo siyang gamitin about 10 years, so ilalagay mo lang siya. So, ay mas maganda real na lang pag may budget ka. Yung pangalawa, number of shots. No, pag mga multi-shots may kamahalan talaga unlike sa mga single shots tulad nito. Meron ding mga syempre sa brand naman. May mga brand tayo na hindi ko na babanggitin na talagang receiver pa lang 50k na, di ba? Tulad nito. Yan. Tulad nito, yung noon, nabili ko nito, ito lang ha. Ito, kasi pure stainless steel siya. Worth nito is 50k, receiver lang at yung grip assembly 50k. Yung mahal. So meron din mga brand, may mga brand na pang-competition brand, mahal, na 50k. So bili ka na lang ng real gun, may lisensya pa, no? Tapos yun nga lang pag single feed, isa sa mga disadvantages. If automatic naman, sa mga kakaalam, meron minsan na nagkakaroon ng doble yung bala, no? Nagka-stack up. So konti lang yung mga case na ganun, pero nalalabas naman pag malakas yung persa ng hangin. Pero isa dito sa mga concern lang is yung singaw talaga. Pag sabi natin, di mo alam kung kailan siya sisingaw. Pag real gun kasi, pag nalagay mo dyan after, diba? Sa mga may alam sa real gun, kahit na ilang years, no? Gagamitin mo, pwede siyang magamit. Wala naman siyang singaw eh. So, pag may dagdag po kayong opinion, comment lang po kayo sa comment section below and pag-usapan po natin yon. Ito po yung topic, if pwede bang gamitin yung airgun as a home defense, no? Sabi ko dito, binaybay ko muna, gamitin natin yung ating sariling pag-unawa before tayo mag-react. Isipin mo natin yung meaning ng self-defense. If sa worst scenario, para sa akin, hindi ko sinasabing nire-recommend ko sa inyo, gagamitin ko siya, pero worst scenario na yon. And kaso nga lang, yun nga, one shot, make sure, no? And make a higher EPS if possible. Para naman medyo maramdam talaga kasi pag mahina, no, takot na lang, no? Pero pag malakas, ramdam mo maliban sa takot, di ba? Stay safe. Above all things, no, mga bro, wala na pong lalakas sa ating pananampalataya sa Diyos. Isama natin yung Diyos kasi pray natin talaga every night na God will protect yung bahay natin, yung pamilya natin, kasi wala na pong mahalaga sa pamilya natin. Protect natin yung bahay, ipanalangin natin that the Lord will protect our home, ang properties natin para maiwasan po natin yan. And maging kaibigan din po tayo sa mga neighbors natin. Kaibiganin natin sila, pakita natin na yung mabuting gawa natin. Kasi naniniwala ako na magra-radiate din sa kanila. Sabi nga, dagdag ko lang sa huli, no, na ay, wag nating pasukin yan kasi mababait yan. No? Kasi yung Panginoon mag-work din sa heart nila. So yun lang, pag nalam nila na nagre-respeto ka, and pag alam nila na hindi ka naman masamang tao, and then at least, no, the Lord will go to their hearts na sabihin na wag na lang natin pasukin yan, di ba? So yun lang po mga bro, and maraming salamat and enjoy natin. Ako po na bigay ako ng konting kaalaman sa inyo pagdating sa
ating topic ngayong araw na to. Pwede mong gamitin ang laruan di hangin pang home defense. Maraming salamat and see you soon.